Ang dapat sanang masayang unang araw ng eskwela nitong Lunes, June 8. Nahuklo na dyan ang building, Lord! Nabalot ng takot nang bandang alas 7:30 ng umaga. Niyanig ng 7.8 magnitude na lindol ang katimugang Mindanao. Ang tumambad na eksena, mga gumuhong gusali, nawasak na mga kalsada, Hindi ko kasabot. at mga residenteng walang pagsidlan ang takot para sa kanilang kaligtasan. Nandun ako sa alamisa. Sabi ko, Lord, tama na po, Lord. Doon sa bukal po, ano pong kasalanan po namin po, Lord. Pinagsisihan po namin, Panginoon. Parang natruma ako. Bawat simula nung lindol hanggang sa ngayon, hindi ako makatulog ng maayos. Sa gitna ng trahedya, lumutang ang mga kwento ng kabayanihan. Nasa kabila ng takot para sa sariling kaligtasan, inuna ang malasakit para sa kapwa. Gaya ni Lola Floserpida, 55 years old, na sa kabila ng matinding pagyanig ng lupa, walang pag-aalinlangang tumakbo pabalik sa kanilang bahay para isalba ang kanyang apo na si Jace na nooy nasa loob pa. Ang maglola, ligtas na nakalabas ng bahay. Sa kuhang ito naman ng CCTV, makikita ang tindi ng pagyanig sa labas ng bahay ng pamilya Calubia sa Maguindanao. Buong pusong ipinagmalaki ng padre de pamilya na si Maurice na nooy nagtatrabaho sa loob ng airport ang kanyang 6-year-old na anak na si Nathan. Sa kabila kasi ng kanyang kamusmusan, makikita ang mabilis na pag-aksyon ni Nathan. May nag-notify sa tablet niya na there is an earthquake nearby. Dito na naalerto ang bata. Nagsunod-sunod na ng alarm. Tapos nung na-alert siya, pumunta siya sa bedroom. Ang unang aksyon ni Nathan, hindi magtago, kundi puntahan at gisingin ang kanyang ina na si Rachel at ang nakababatang kapatid na si Thalia na nasa kanilang kwarto. I was thinking to wake up my mom because I thought something was gonna fall down. Agad namang lumikas ang mag-ina palabas ng bahay. Sabi na si Nathan sa mama niya na, Mama, that's how I protect my family. Ang pagiging alisto raw ni Nathan, nagmula sa pangarap niyang maging isang fireman tulad ng kanyang ama para makatulong pa sa mas maraming tao balang araw. Good job, Nathan! Sa panahon ng sakuna, kilala ang mga Pinoy sa pagiging matatag at mayroong malasakit sa kapwa, tulad ng Good Samaritan mula Maytum, Sarangani Province. Sa video ito, matapos ang lindol, gumawa sila ng initiative na mamahagi ng pagkain para sa mga evacuee mula sa Barangay Mabay at Old Poblacion. Ang nasa likod ng initiative na ito, walang iba kundi si Melvin ng Barangay Calane. Isa po yung barangay namin sa ginawang evacuation center. Kung kaya't yung mga kaibigan ko po is naisipan po namin na mag-ambagan para po magbigay po tayo ng pagkain, hot meals para sa ating mga evacuees. Dating merchant marine officer si Melvin at ngayon isa ng agricultural entrepreneur. At kung hindi siya nag-aasikaso sa kanyang farm, tumutulong siya sa mga magsasaka sa kanilang lugar. Na hindi lamang po tayo kumikita para sa ating mga sarili, kundi nakakatulong po tayo sa ating komunidad, sa ating environment. Ang nais daw ni Melvin, maibsan ang hirap na dala ng lindol sa mga biktimang higit na tinamaan. Alam naman po namin na may capacity kaming makapagbigay ng tulong, so ginawa na lang po agad namin na hindi na po kami nag-atubili pang magbigay ng aid sa ibang tao. Dahil sa naging banta ng tsunami, isa sa mga inilikas mula coastal areas si Angelica. Sobrang takot ko po sa sarili ko, sir, kasi ang iniisip ko talaga yung mga anak ko. Hindi ko na inisip na buntis ako. Ang importante sa akin, sir, makatakbo lang ako sa mga anak ko. At para patuloy na maibsan ang kanilang pinagdaraanan, muling maghahanda si Melvin ng pagkain para maihatid sa ating mga kapuso evacuee. So ito po, luto na po yung ating lugaw. Ready na po ito para ipamigay sa ating mga evacuees.
Hangad ni Melvin na sa muntiman niyang handog na pagkain ay magdala ng panandaliang ginhawa sa kabila ng trahedya. Malaking tulong po talaga ang ginawa niya sa barangay namin and very supportive po siya financially, physically, emotionally sa mga activities na nagaganap dito sa barangay. Sa gitna ng trahedya, hindi maipagkakaila ang ating katatagan at pagmamalasakit sa ating kapwa. Dalangin po namin ang muling pagbangon at pag-asa para sa mga kababayan nating nasa lanta, pati na ang pagmamalasakit sa kapwa na may kasamang panalangin para sa pagbangon at pag-asa. Here's your good news this Saturday. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Lechon rice sa Cavite, paninda ng magkakapatid na babae. Natutuwa ako kasi kinakaya nila yung magtagtad ng lechon, tapos lagi silang nakasmile. 90s throwback, ang mga laroang inilalako ni tatay dito sa Tondo. Aayon mo siya. Gaganon mo siya. Ano? Yan, ganon. Oh. Pag-ibig na hindi nasusukat sa diploma. Yan daw ang love story nila. Marami talaga, maraming mapanghusga sa paligid. Pag may sinasabi sa akin, hindi ako yung basta-basta nasasaktan, sir, kasi may paninindigan ako, sir. Mapapadoble ka nga raw ng tingin kapag dumaan ka sa tindahang ito. Bukod kasi sa nanghahalinang katakam-takam na amoy ng crispy lechon na ito, agaw pansin din ang malaanghel na mukha ng mga nagtitinda nito. Ito po, parang gusto niyo po pichitin? Ang all-girls squad pala sa likod ng lechonang ito, mag-iina? Oh, shook kayo no? Kung hindi nyo maituro kung sino ang nanay sa kanila, tutulungan na namin kayo. Meet our 52-year-old mommy, Elena. Siyempre parang ang sarap sa pakiramdam, diba? Namana raw ng magkakapatid na Ronela, Ella at Elaine ang kanilang face card mula sa kanilang ina. At kung tatlo lang daw silang nakikita nyong nagtitinda, eto pa ang isang pasabog. Si Elena kasi, mother of 7 artistahin daw talaga. Ganda! Pero kung anong ikinaganda ng lahi niya, yun din naman daw ang ikinapangit ng naging buhay pag-ibig ni Elena. Taong 2013 nang mabiyuda si Elena. Nagkaroon naman siya ng 2 pang karelasyon matapos nito pero pareho ring bigo. At dahil single mom, siya ang lahat ng tumutustos sa mga pangangailangan nila. Ang hirap talaga pag nag-iisa ka. Ay syempre yung pag nagkakasakit yung mga anak, diba? Nung nawala yung father namin, parang siya yung naging nanay at tatay sa amin. Ang ipinagpapasalamat naman daw ni Elena, binayaan siya ng mababait na anak. Ay, mababait. Malas man ako sa mga partner, pero may mga anak naman akong binigay ng taas na sa akin, ganyan. So, swerte. Tsaka proud ako sa mga anak ko ngayon. Dati na raw nagtitinda ng gulay, manok at baboy sa palengke si Elena. Before, okay naman. Nakakauwi ako ng 3,000. Bata pa lang, kasakasama na raw ng magkakapatid ang ina sa pagtitinda. At natuto na rin silang dumiskarte para kumita. Since grade 5 pa po kami, tatanungin kami ng mga kaklase namin, meron ba kayong ganito? Kahit wala kaming ganon, pupunta kami Baclaran, Divisoria, hanapin namin, tutubuan lang namin konti para meron kami pambaon sa school. Dahil sa pandemya, nahinto raw si Elena sa pagbebenta. Tapos, sumabay pa yung pagpapagawa ng palengke na binakayan, kaya parang humina yung bilihin doon. Buti na lang daw at hindi lang ganda ang namana ng mga anak ni Elena. Pati na ang pagkamaabilidad. Ang magkakapatid, nag-isip ng ibang mapagkakakitaan. Para din po, may magawa po siya sa pang-araw-araw, tsaka parang may sarili din po siyang pera niya, income niya, ganun po. Nagsimula raw talaga ang idea ng lechon rice nang minsang makatanggap ng regalong lechon si Ronela.
Kasi pangarap ko lang talaga makatikim ng lechon kasi hindi ko naman po talaga kayang bumili ng lechon. Parang last 2 years ago po yun. May nagregalo lang po ng birthday ko, lechon. Tuwan-tuwa po kami nun. Dito naisipan ng magkakapatid na magtayo ng lechon business na masarap pero abot kaya sa bulsa. Hanggat sa inisip namin na marami din katulad namin hindi nakakabili po ng lechon. Kapatid ko naman, rice boy at salsa boy. So inisip po namin na budget meal para at least matuwa sila na sa halagang 100 pesos po, makakain sila ng lechon. At pagbukas ng tindahan, wala raw naglalaro ng ganda-gandahan. Lahat sila laban sa pagkalechonera. May nakatoka na po sa isang bagay kung sino po yung gagawa nito. Si Ella Ronela, sila yung nagcha-chop. Tapos ako sa rice, sa sauce. Ako po yung nag-a-answer po ng mga inquiries po online. Lechon niya kakaiba yung lasa. Hindi siya maalat, yung tama lang. Super affordable na niya. Para sa madla. 100 lang, di ba? Meron ng lechon meal. Lechon belly na tinitinda ng magagandang kabataan na nagmana sa kanilang nanay. Hindi katakataka nang mag-viral ang mag-iina. Kasi ng mga netizen, ang madalas na pangmatong trabaho sa lechonan, sisiw sa kanila. Tanong nila, nasan si Elaine, ma'am? Tulog po, pero mag-aaral na po kasi siya sa Monday. Mag-aaral na. Hanapin ng mga viewers natin yan sila dati. Natutuwa ako kasi kinakaya nila yung magtadtad ng lechon. Tapos lagi silang nakasmile. Makakamangha din, ma'am. Bira lang yung mga babaeng ganyan, masisipag. Tinadtad man ng mga pagsubok, tadtad din ang biyayang natatanggap ng pamilya ni Elena ngayon. Dahil mula sa 20,000 na puhunan, ngayon, nakakaubos na sila ng 15 lechon belly sa isang araw. Masaya po kami sa ginagawa namin. At least na titikman po ng mga ibang tao. Yung lechon po na sa halagang gento lang na dati kahit kami hindi po kami makabili. Masaya din naman po kahit nakakapagod. Sobrang laki ng tulong talaga. Makakapag-aral na yung tatlong kapatid nila. 50 pieces daw po ang ipapamigay natin. Bigay ni Sir, ayan. Kaya hindi rin nila nalilimutang ibalik ang blessing sa kapwa. Pag alam naman namin na paubos na rin po and may pambayad na po kami sa lechon na nailabas namin pera, binibigyan po namin yung may mga gustong ng lechon. Lalo na po yung may mga matanda po kasi talagang mahilig sa lechon. At ngayon na nga, may pa-early Father's Day treat ang mag-iina. Hi, Tay! Hi, Tay! Kamusta po? Kamusta po? Salamat. Pero ngayong nalalapit na Father's Day, ang nais daw talaga nilang i-treat ang tumayong ama at ina sa kanilang magkakapatid. Hi, May! Kaming small, may gift kami sa iyo dahil magpa-Father's Day ngayon. Dahil ikaw ang tumayong nanay at tatay sa amin. Thank you, love you. Love you. Ikaw ang best mom ever. Thank you at ganyan kayo, hindi katulad ng ibang kabataan. Kayo lang yung lakas ng loob ko, kaya kahit anong malas ako sa pero swerte pa rin ako. Ang laki ng pasasalamat ko sa taas. Gawa ng kayo binigay sa akin. Sa paningin ng anak, wala nang mas gaganda pa sa isang magulang na kinakaya ang pagiging ina at ama para sa pamilya. 90s throwback ang mga laruang inilalako ni Tatay Rito sa Tondo. Gen Z, alam niyo ba kung anong laruan ito? Hinisdi as in hindi? O sige, flex namin ha. Sa panahon na nga ngayon, mapupudpud na lang daw ang mga daliri mo kapipindot sa cellphone dahil ang mga kabataan halos hindi na raw lumalabas ng bahay. Malayong malayo kumpara noong 90s kung saan ang mga laro nasa lansangan at may kung ano-anong makukulay na mga laruan.
gaya na lang ng trumpo at parachute. Pero alam nyo bang makikita pa rin ito sa may kalsada ng Herbosa sa Tondo, Manila? Kung saan ang 73-year-old na si Tatay Butch, mano-manong gumagawa at nagbebenta ng 90s toy na parachute. Natuklasan ko ito. Makakuan dito yung palipad kong parachute. Ito ang tinitinda ko. Lifetime to. Alas 6 ng gabi, nagsisimulang magbenta si Tatay Butch ng laruan na sinasamahan niya rin minsan ng panindang prutas. Sa isang araw daw, nakakagawa si Tatay Butch ng nasa 20 piraso ng parachute sa halagang 5 piso kada piraso. Ang binta ko ngayon dito, 5 piso. Pagka tinawalan nito ng ko, wag lang bababa sa 3 piso. Kasi mahirap din maggawa nito. Pero ang problema, hindi na raw ganong mabenta ang mga laruang gaya ng parachute. Kung kaya minsan, ang naiuwi lang niya, 100 piso. Ay, swerte na kung maka 500 ako. Kasi minsan 100, 50. Ayos na yun. Tapos binibigay ko sa asawa ko. Sa kabila nito, patuloy pa rin daw si Tatay sa pagbebenta. Ang pagmamahal daw kasi niya sa mga laruan, may hugot. Siya raw kasi mismo, hindi naranasan ang maglaro ng mga ito. Maaga raw kasi siyang namulat sa pagtatrabaho bilang mangingisda sa Batangas. Hindi ako nakapaglaro nung araw. Kasi lagi ako nasa playa. Kaya kahit sa pagbebenta lang ng laruan, nahihil na raw ang inner child niya. Sa mga Gen Z raw dyan na gustong matuto na gumawa ng parachute at sa mga batang 90s na biglang nagbalik tanaw sa panahon ng kanilang kabataan. Sasampulan daw tayo ni Tatay Butch gamit ang plastic, tali at itong tau-tauhang laruan. Kung anong haba nito, yun din ang laki nito. Gaganon ko siya, ganon. I-overlap ko siya dito, yan. Saka hinatak ang tali sa mismong sundalo. Kapag nagpantay na ito, iipitin lang daw ni Tatay Butch ang sundalo sa kanyang bewang at isa-isang itatali sa 4 na sulok ng plastik. Titingnan mo kung may buhol. May ka, di ba? Wala. Ayan, may instant laruan ka na. Ganon mo na siya, Sige na nga mga Gen Z, subukan yung magpalipad ng parachute. Yung kamay mo, itataas mong ganon. Saka mo bitawang ganon. Pumunta na saan. O kaya, iayon mo siya sa hangin. Pero, tingnan mo, pumunta yan doon sa taas eh. Ay, pumunta na sa taas. Pumunta na. Ay, pumunta na sa taas. Pumunta na doon sa kabila. Parang lumilipad na rin sa saya si Tatay Butch sa pagtuturo. Aayon mo siya hangin. Gaganon mo siya. Ganon. Ganon mo. Yan, ganon. Yan. Mababa ang hangin pa ganon eh. Ang hindi alam ni Tatay Butch, marami siyang napapasayang mga bata dahil sa mga laruan niya. Isa na nga sa kinalakihan ang kanyang mga laruan, si Ketsu. Nung bata ako, lagi ko siya nakikita na palakad-lakad, naglalako ng mga laruan. Malinaw pa rin daw kasi sa alaala niya kung paano niyang inaabangan sa labas ng eskwelahan si Tatay. Nainganyo ako sa tinda ni Tatay. Sabi ko, Tay, magkano yan? Sumagot siya, sabi niya 5 piso. Pagka sabi niya 5 piso, sabi ko, wala kasi akong pera. At ang ikinagulat niya, nilibre siya ni Tatay. Bali yung laruan na binigay niya sa akin, yung parachute. Ay ako naman, sa totoo, hindi naman ako maramot. Para sa nooy batang si Ketsu, malaking kasiyahan ang dala sa kanya ng laruan ni Tatay Butch. Kaya hanggang tumanda, naging loyal customer na siya. Pero ngayon, hindi na para sa kanya, kundi sa kanyang mga anak. Yung laruan na binibigay ko sa kanila, tuwan-tuwa kasi parang yung habang minamasdan ko yung anak ko, nakikita ko yung katauhan ko dun. Bilang pasasalamat, si Ketsu naman daw ang manlilibre kay Tatay. Konting tulong, pandagdag paninda. O kaya doon sa talian, doon sa may kwan.
Kamusta? Ay, kahit saan talaga eh. Meron akong regalo para sa'yo. Ito? Akin na ito. Oo, tayo para sa'yo yan. Saan mo ako? Mga ano. Ay, ito mga. Ito. Kuha nito, tautuhan. Ay, ito ang parachute. Ito, kuha nito, tumba-tumba. Tumba-tumba, Oo, alam mo rin tumba-tumba yan, ito. Mabili ito sa mga bata. Oo, ganyan. Binili Marami ko akong sa'yo. ganitong ginawa. Naalala mo yung team, binili ko sa'yo. Diyan ako nagkapera. Tay, salamat kasi naging part ka ng kabataan ko at hindi ko talaga malilimutan tong parachute na binigay mo sa akin nung bata ako. Diyan ako, nagpapasalamat din ako sa inyo. Minsan naalala ko na, hindi kita hinahanap pero naalala ko, nandiyan ka lang sa paligid. Ang GOAT o greatest of all time ng mga batang 90s mananatiling bahagi ng kanilang kahapon. Magbago man ang panahon. Pumunta nyo doon sa kabila. Laro! Yan. True love wins nga naman dahil ang love story na ating matutunghayan, walang pinipiling estado o diploma. Sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, ano ang ideal guy mo? Ang ideal guy ko, yung maputi, tsaka yung mas matangkad sa akin. Chinito at magaling pumarma. Yung ideal guy ko, yung astig at yung kaya kong ipaglaban. Oh ha? Lakas makakay-drama oh. Pero teka, ang nakilala naming si Hazel, isang teacher with master's degree and soon to be PhD. Hindi raw tumitingin sa panlabas na anyo o yaman ng isang tao. Sa katunayan na nga, ang kanyang opa, dito niya raw natagpuan sa isang construction site. Okay class, our lesson for today is about love. Ang pag-iibigan ni na Hazel at JR nagsimula raw noong 2010. Nung panahong yon, mag-aaral pa lang si Hazel. Habang si JR nagtatrabaho bilang construction worker sa isang bahagi ng kanilang eskwelahan. Nung nakita ko kasi siya nung una, siya lang yung tinitignan ko dun sa my school. Aminado naman daw si Hazel na nakitan din siya kay JR, pero hindi niya raw ito agad pinahalata. Sabi ko, maniwala ka dyan, baka mababae lang yan, ganun, baka babaero. Ang totoo raw kasi, hindi yun ang priority ni Hazel noon. Ano pa lang ako noon eh, 16? Yung kakagraduate ng high school. Wala sa akin kasi ang boyfriend ba. Sa katunayan, namamasukan siya noon bilang kasambahay. Lunes hanggang Biyernes, ganun yung routine ko na nagkakatulong. Nagbabasa-basa lang ako. Merong akong nabasa na merong Saturday class. Yun yung sa TESDAG. Pangarap daw talaga ni Hazel maging guro, pero dahil kapos sa pera, pinili niyang mag-aral ng vocational cosmetology. Habang si JR naman, nag-enroll ng vocational cookery sa parehong eskwelahan, kasabay ng kanyang pagiging construction worker. Bali, ang room lang namin, isang pagitan lang. Para sa babaeng napupusuan, itong si JR never say die. At nagpursige para mas mapalapit kay Hazel. Nung pumunta ako, nagpalinis sa kanya ng kuko doon. Hanggang sa bumakas yung loob ko, sir, na kunin yung number niya. Hanggang yung mga classmate ko, kinakantsawan na rin ako na, sige na te, bigay mo na yung number. Ganun. Kaya doon ko siya unang nakilala. Binigyan niya naman po yung number niya hanggang sa nagkaroon na kami ng communication. Tinanong ko po kung may boyfriend siya, sir, o ano. Tapos sabi niya wala naman daw po. Kaya yun, niligawan ko po. Ang magagandang katangian ni JR, nakita naman daw ni Hazel. Katulad lang ng tatay ko, yung masipag, mabait. Hindi nagtagal, nakuha niya ang matamis na oo ng dalaga. Magpapakilig sa akin, sir, pag magsasabado na. Kasi magkikita na kami ulit. Makalipas ang 2 taong relasyon, ang dalawa nagdesisyon ng magpakasal. Kinasal kami ng 2012. Hindi pa ako nakapag-aral agad. Kasi, yun na, may baby na kami. Naging abala naman sa pagiging asawa't ina, hindi raw nawala sa puso ni Hazel ang pangarap na makapagturo. Kaya hinikayat siya ni JR na muling mag-aral.
Ganun siya ka-supportive. Kung ako lang, talagang matagal ko na rin sinukuan. Pero siya lagi niyang sinasabi, hindi, tapusin natin. Ganun. Sumusuporta talaga siya. Mula sa pagko-construction, lumipat si JR sa pamamasada ng tricycle. Ang gabi, ginawa raw niyang araw para maibigay ang pangangailangan ng pamilya at matustusan ang pag-aaral ng asawa. Medyo madilim pa, sir, malabas ako. Tapos gabing-gabi na ako umuwi, sir, para makapag-ipon ako. Kung may gusto ako nun kasi, sir, hindi ako humihinto kahit mahirap, basta matapos lang. Dahil na nga sa pagtsatsaga ni JR sa pamamasada ng tricycle, ang good news, natapos din sa wakas ng kanyang kabiyak ang kursong education. At ngayon, isa ng ganap na teacher. Lagi kong sinasabi na walang Hazel Vargas talaga kung wala talaga siya na sumuporta sa akin una pa lang. Pero ang mundo, sadya rin daw mapanghusga. Ang kanilang pag-iibigan, pinagtaasan din ang kilay ng ilan. Lalo na't si Ma'am Hazel may maganda ng propesyon. Maraming mapanghusga sa paligid, ganun. Pero hindi naman sila yung iniikutan ng buhay. Pag may sinasabi sa akin, hindi ako yung basta-basta nasasaktan, sir, kasi may paninindigan ako, sir. Imbis na magpa-apekto, tuloy lang daw si JR sa pagsuporta sa pangarap ng asawa. Dahil din sa kinikita niya sa pamamasada, si Hazel nakapag-master's degree. At hindi pa raw tapos sa pag-abot ng pangarap si Mama, kumuha pa nga siya ng doctorate degree. At ngayong buwan, magiging ganap na siyang PhD. Ay, masaya, sir. Proud ako, sir, kasi doctorate na rin siya, nakapagtapos na siya, sir. Kasing taas daw ng narating ni Ma'am Hazel ang pagtingin niya sa asawa. Sinuportahan ako sa lahat ng pangarap ko kahit na para ang laki-laki, napaka-imposible ng mga pangarap ko. Lagi niya lang sinasabi sa akin na hindi, kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Makakapagtapos ka, matatapos mo lahat yan. Kasi wala ka namang hindi natapos sabi niya gano'n. Kaya yun yung laging mga word niya sa akin at sobrang na-appreciate ko siya doon. Kaya kung pagmamahal lang sukat at subok na. At gaano man daw kalayo ang marating niya, uuwi siya sa kanyang pamilya. Answered prayer talaga siya sa akin. Kaya nga sabi ko kung bibigyan ako ng chance ulit na mamili ng asawa, siya ulit. Ika nga, walang mukha ang pag-ibig. Sa kabila ng mga pagsubok at muntikang pagsuko, may dahilan para magpatuloy. Dahil ang tunay na love story, hindi lang nararamdaman, kundi ipinaglalaban. Sana po ay naantig kayo ng aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.